Sa rami ng fruit bats, halos ulo na lang nila ang makikita. Sa sobrang dikit-dikit nila, isang stretch lang ng kanilang kasama, pwede nang mapaalis sa pwesto. Kailangang may sapat na lakas para labanan ang mga predator na maaaring pumasok sa kuweba, gaya ng bayawak. At ibon. They're just not just fighting for food but also for space. Hindi maiwasan na sa cramped na area kagaya nito, yung nagkakatulakan, nagkakainitan ng ulo, nagkakasuntukan, nag-aaway na sa halos eh. Ang bardagulan ng mga paniki, hindi lang sa loob ng kuweba. Minsan, kailangan din nilang makiagaw ng espasyo sa mga tao. Ang dami na nila dito. Naamoy ko na yung amoy ng mga guano. Pagkasira ng kagubatan at poaching ang ilan sa mga naitalang banta sa bilang ng mga paniki sa wild. Pahirapan daw para sa mga unggoy na makahanap ng pagkain. Pero hindi lang ito ang problema ng mga unggoy. Kapansin-pansin din ang mga naiwang marka ng kanilang malupit na pinagdaanan. Parang may hose. May hose yung yung tali. Oh my gosh. May sugat na? O yun doon kung may sugat na Ay, oo nga. Kawawa, grabe. Kabilang ang mga unggoy sa mga apektado ng gulo noon sa Sulu. Kadalasang bata pa inaalagaan ang mga unggoy. At sa oras na lumaki at naging agresibo na ito, madalas ay pinakakawalan. Meron daw isang unggoy, si Muymoy, yung pinakawalan tapos pinutol daw yung buntot. Biktima si Muymoy ng pang-abuso ng tao. Yes, sir. Mahina na siya kasi parang nabugbugban. Yung pantal-pantal yung katawan tapos yung buntot putol na. Bardagulan sa espasyo. Matira ang matibay sa nagsisiksikang kondisyon ng mga paniki sa kuweba. Dahil kung sama-sama, mas ligtas. Isang oras mula sa Lamitan, narating na rin natin itong Langil, no? Ang ganda pala dito, grabe, oh. Welcome to Langil Island, Jemays Point Viwan. Sinalubong kami ng mga residente ng Langil Island ng kanilang katutubong sayaw. Pero hindi lang kultura ang makulay sa Basilan. Dahil maging ang buhay ilang, nagsusumiksik umano sa rami. Maganda dito, kung walang pupuntang tao dito sa gitna ng dagat para puntahan sila or sadyain sila, hindi sila madidisturb. Sa rami ng fruit bats, halos ulo na lang nila ang makikita. Nagulag kami kasi doon sa isang side ng kuweba na ito, may parang masyadong maliliit, masyadong siksikan yung mga paniki na nakadikit, nakarusto sa caves, no? Noong una, akala namin parang mga babies. Upon close examination, using the telephoto camera, nakita namin na yung mga siksikan pala na yun are actually adults. This is the first time that we've observed this kind of behavior. Sa sobrang dikit-dikit nila, isang stretch lang ng kanilang kasama, pwede nang mapaalis sa pwesto. Ang isang ito, mukhang hindi makakasundo ang kanyang katabi at halos sapakin na niya ito. They're just not just fighting for
food but also for space. Hindi maiwasan na sa cramped na area kagaya nito, yung nagkakatulakan, nagkakainitan ng ulo, nagkakasuntukan, nag-aaway na sa halos eh. Meron namang grupo na kontento na sa isang sulong. Pero unusual talaga kasi kung ikukumpara mo itong side na to versus yung side na yun, iisipin mo na ibang ibang grupo ng batch na andito eh. Kasi dito para mas maluluwag sila, mas hiwa-hiwalay. Dito hindi namin alam for whatever reason bakit sila nagsisiksikan. Araw-araw ang bardagulan ng mga paniki. So makikita mo yung mga behavior nila oh. May isang mga pasaway kagaya nitong isang ito na parang tinutulak ng mga kasama niya palabas. Hanggang sa totally bumitaw na ito, lumipad away. Isa naman, parang sinisiksik niya yung sarili niya. Ito, parang sinisiksik niya pa yung sarili niya doon sa grupo. Trying to fit in into an already crowded group. Ang pagsisiksika ng mga paniki ay paraan ito para mapanatili ang temperatura sa loob ng kuweba. First come, first serve ang pwesto sa loob nito. Sa gitnang bahagi ng kuweba, bukod sa mataas, may tila harang din na nagsisilbi nitong proteksyon sa iba pang mga hayop. If you're going to observe, ang lawak pa naman ng ibang side, pero doon nila ito sinisiksik. Siguro dahil nako-conserve nila yung energy nila doon because it's warmer and they feel safer kapag magkakasama sila. Sa Pangpang-Kabilaw sa Langil Island, ang bardagulan ng mga paniki nagaganap sa gilid ng kuweba. Dito nagsasama-sama ang malalakas habang ang mahihina kailangan patalsikin sa pwesto. Ang mga paniking nakapwesto rito kailangang may sapat na lakas para labanan ang mga predator na maaaring pumasok sa kuweba. Gaya ng bayawak, at ibon. Comfort in numbers, ika. May mga bats na malikot talaga. Siguro dahil naiirita sila gawa ng mga insects or parasites sa paligid sa katawan nila. These bats are covered with hair, no? At saka dahil sa pupunta sila sa iba't ibang lugar, nakakakuha sila ng parasites. Pero ang kuweba, malayo man sa mga tao, hindi rin nakaligtas sa basura. So yung mga basura na galing doon sa ibang community, sa ibang mga isla na dadala dito. Kung tutuusin, maswerte pa ang kuwebang ito dahil hindi pa ito nasisira. At marami pang pag-aaral ang pwedeng magawa rito, ayon kay Doc Aloy Duya, isang mammalogist. Fruit bats naman, madalang sila pumasok sa yung malalalim na caves. Usually, nasa entrance, near entrances lang yan sila. Proper yung waste management system that we need to improve. Sa Pilipinas, 40 sa 78 species ng paniki ay cave dwellers o nakatira sa kuweba. 37% naman ng mga kuweba sa Pilipinas ay protektado gaya ng Biak na Bato National Park sa Luzon. Habang ang iba naman, ginawang bat sanctuary tulad ng Montfort Cave sa Samal Island. Sa ngayon, wala pang masusing pag-aaral na ginagawa sa kuweba at mga paniki na aming naidokumento sa basilan. Sa ginanap na Bat Conference sa Vietnam noong nakaraang taon, pagkasira ng kagubatan at poaching ang ilan sa mga naitalang banta sa bilang ng mga paniki sa wild. Gaya na lang ng nangyari sa Biak na Bato National Park taong 2021, kung saan nakuha sa mga poacher ang mahigit 6,000 paniki. Balak nila itong ibenta bilang pagkain. Itong mga tao nito, dito pa dumayo. Taga dito din po. Taga dito rin sila. Within the barangay. Ang mga nahuling poacher sinampahan ng kasong paglabag sa Wildlife Act. Kung magtutuloy-tuloy ito sa paghahanap ng bagong tirahan at pagkain, posibleng sumiksik na ang mga paniki sa bahay ng mga tao. Sa Nueva Ecija, ang kapitbahay ni Grace, mga paniki.
Ang mga dingding sa labas ng kanilang bahay, tinambayan na. At mukhang balak pang maging forever ang pagtira. Ang dami na nila dito. Naamoy ko na yung amoy ng mga guano. Nauna raw itong nanirahan sa may simbahan. Hanggang sa unti-unting naglipatan sa kanilang lugar. Kamusta yung living with bats? Nasa amin na lang po, sa dami po nung in-spray dyan eh. Aalis lang po sila pero pagkayari nung spray, babalik din. Hindi nila alam ang eksaktong dahilan sa paglipat ng mga paniki sa kanilang lugar. Pero isa lang ang sigurado, kailangan din ito ng matutuluyan. Mapatao man o mapabuhay ilang, lahat tayo dapat may espasyo para magpahinga, maging ligtas at malaya. Komunidad, bundok o karagatan man, mahalagang mapangalagaan. Hindi na kailangan pang makipag-agawan. Naantok pa, pero kailangan ng bumangon at maghanap ng almusal. Ang grupo o troop na ito ng Philippine Long-tailed Macaque. Pahirapan daw para sa mga unggoy na makahanap ng pagkain. Kaya ang iba, nilalantakan maging ang mga dahon. Tapos na raw kasi ang panahon na sagana sa bunga ang mga puno. Pero hindi lang ito ang problema ng mga unggoy. Kapansin-pansin din ang mga naiwang marka ng kanilang malupit na pinagdaanan. Sa Budatu, Indanan, Sulu, paboritong tambayan ng mga unggoy ang mabangin na parte ng gubat. Pero habang inoobserbahan namin ang mga unggoy, may napansin ako. May hose yung yung tali. Oh my gosh. O yun daw kung may sugat na. Ay, oo nga. Kawawa, grabe. May mahigpit na tali sa bewang ng isang unggoy. Nakakaawa dahil parang sobrang lalim na ng pagkakabaon. Posibleng dati itong alaga na nakawala o pinakawalan. Yung long-term effects nito, paglaki nila, madadamage na yung kanilang bewang. Sa layo nito, kailangan ng tranquilizer gun para makuha ang unggoy at matanggal ang tali sa bewang nito. I feel so frustrated na wala akong magawa. Hindi ko ma-attempt na matulungan yung unggoy. Pero alanganin ang aming pwesto. Dahil ang unggoy at ang aming team pwedeng mahulog sa bangin. I don't know kung paano namin siya mariretrieve. At pagbagsak niya yung injury na matatamo niya. Sa sitwasyong ito, hindi ko matutulungan ang unggoy. Sa Panamao, Sulu, nakilala ko sina Meme, George, at Quick. May mga monkeys dito na alaga, 3. Matagal ng alaga na mga sundalo rito ang mga unggoy. Sir, bali kayong yung nangangalaga sa mga unggoy nito. Parang inadapt mo na sa kanila. Yes, sir. Nung nandun, sir, parang yung mga bata pa kasi ito, mga malilit pa, almost 2 months, 3 months siguro, sir, mga ganon. Siyempre, mga natakot siguro yung mga nanay nila o naiwanan siya at hindi naman nakatakbo. Ano yun, panahon pa yun ng giyera? So dahil sa mga putukan ganyan, naiiwan ito. Kabilang ang mga unggoy sa mga apektado ng gulo noon sa Sulu. At pagkatapos ng hidwaan, bumaba na sila sa komunidad para maghanap ng pagkain. Kaya minsan, nalalagay sa panganib ang kanilang buhay.
Kadalasang bata pa inaalagaan ang mga unggoy. At sa oras na lumaki at naging agresibo na ito, madalas ay pinakakawalan. Pero hindi sa lahat ng sitwasyon kakayanin nitong mabuhay pagbalik sa gubat. Sa Sulu, isa ang mga sundalo sa sumasagip sa mga unggoy. Wala kasing pasilidad doon para sa mga hayop na may sakit at hindi na kayang alagaan. Si Meme ang pinakamatanda sa 3 unggoy na inaalagaan ni Johnny. Ilang beses na rin daw nilang pinakawalan ito sa gubat. Pinakawalan na namin lahat ito eh. Iniwan namin sa banda doon, sa gubat. Makalayo na kami. Nakita namin sumusunod man sila sir na pabalik din sa kampo. Sa ngayon, pinapayagan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office o PENREO ng Sulu na manatili umano ang maunggoy sa kampo. Pagdating po naman po sa mga protocol po natin sa mga naghahalaga ng wildlife, ina-assess po ng opisina natin yung status po ng mga wildlife. For example po kung unggoy, hindi natin na rin-release sa wild, hinayaan na natin i-keep sila ng mga owner nila. Sinasabihan na lang po namin na ingatan na lang po sila. Pero paalala para sa lahat. Sa batas, ipinagbabawal ang pag-aalaga ng maunggoy at iba pang buhay ilang. May kaukulang permit o dokumento bago pahintulutan ng mga otoridad. Kapag nire-release naman ang mga alagang unggoy pabalik sa wild, posibleng magdulot ito ng negatibong interaksyon sa mga tao. Meron silang site fidelity kung saan sila ay bumabalik sa mga lugar kung saan sila inalagaan. Dahil dito, nagfo-forage sila ng pagkain sa mga komunidad o sa mga malalapit na sakahan. Sa mga ganitong sitwasyon, naapektuhan ang mga farmers at ang mga unggoy ay pwedeng sinasaktan or pinapatay. Napansin ko na parang kulang sila sa nutrition, vitamins, so I'm gonna give them some deworming and vitamins. Medyo kulang sa tubig. Kailangan natin bibigyan ng tubig to parati, ha? Kasi pag inangat ko yung balat nilang ganyan, pag binitawan ko dapat babagsak agad yung balat niya. Bukod sa 3 unggoy, may isa pa silang alaga na nakaranas naman ng maputulan ng buntot. Yan si Moymoy kawalan na. Mga almost 3 months o 2 months yata. Mahina na siya kasi parang nabugbugban. Yung pantal-pantal yung katawan tapos yung buntot putol na. Dahil nangihina na si Moymoy, hindi ito maiwan ng mga sundalo sa gubat, kaya napilitan silang iuwi ito sa kampo. So, sinilip ko yung buntot, may mga butong nakalabas. So, pinadala ko dito and take advantage of trying to repair it. Operahan natin, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung butong nakausli. Tapos, isasara natin yung balat, ha. Bibigyan ko lang siya ng pampatulog. We're preparing the tail for partial amputation. Okay, napaka-importante na ma-repair to, no? Kasi nung hinawakan ko, sobrang sakit. Dahil yung stump ng kanyang bone is nahihirapan mag-heal. Sa ngayon, ligtas at fully recovered na si Moymoy dahil sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. May panahon na kailangan ng makialam ng tao kapag nalagay na sa alanganin ang buhay ng mga hayop. Pero mas mainam pa rin na huwag itong hulihin at alagaan kundi naman kailangan nang mapanatili ang kanilang kalayaan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.